Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas bagay nga na po si Jonathan Kuminga sa Minnesota Timberwolves at ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Bennedict Mathurin. Matapos nga pong ma-trade si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers, lumipat na si Klay Thompson sa Miami Heat at pumirma na ng kontrata si DeMar DeRozan sa Denver Nuggets, ay si Jonathan Kuminga na lang naman nga po ang isa sa mga pinakamalaking pangalan ngayon na hinihintay gumalaw. At ayon nga po sa lumabas na balita, meron na lang naman nga na pong dalawang team na posibleng puntahan ito, at ito nga po ay ang Los Angeles Lakers at ang Minnesota Timberwolves. Pero ayon nga po kay Kendrick Perkins, kung siya nga na po ang tatanungin, mas bagay pa rin nga po si Kuminga sa bagong lineup ng Timberwolves, lalo na matapos magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang roster ngayong offseason. Sa isang lineup nga po na mayroon ng Anthony Edwards at LaMelo Ball ay maaari nga po siyang maging karagdagang scoring option na hindi kailangan laging humawak ng bola. Mas magiging interesante rin ang kombinasyon niya kina Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels at kay Rudy Gobert. Kung matuloy nga po ang pagpunta ni Kuminga sa Minnesota ay maaari nga po siyang magkaroon ng mas malaking papel at posibleng maging starter bilang kanilang power forward. At para kay Perkins, maaaring ito na ang environment na kailangan ni Kuminga para mas mailabas niya ang kanyang potensyal. Since dahil nga po sa talento at athleticism nito, mukhang malaking upgrade siya para sa frontcourt ng Wolves at posibleng maging isa sa mga huling piyesa para maging mas malakas ang kanilang lineup sa darating na season. Sa ibang balita naman, isa na nga po sa mga pinag-uusapang posibilidad ay ang pagkuha ng Warriors kay Bennedict Mathurin mula sa Clippers sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Kung sakaling matuloy ito, malaking dagdag si Mathurin sa Golden State dahil kailangan nga po nila ng batang scorer na kayang gumawa ng sariling opensa at magbigay ng energy sa kanilang lineup. Kilala si Mathurin sa kanyang athleticism, shooting at pagiging agresibo sa pag-atake sa basket. Sa Warriors, maaari nga po siyang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na ipakita ang kanyang offensive potential habang natututo rin sa mga veteranong player tulad ni Stephen Curry. At dito nagiging exciting ang posibilidad. Isipin niyo si Stephen Curry na patuloy na nagkokontrol ng opensa gamit ang kanyang shooting at playmaking, habang si Mathurin naman ay nagbibigay ng dagdag na scoring at athleticism sa perimeter. Kapag nagpapahinga si Curry, maaari nga pong gamitin si Mathurin bilang isa sa mga pangunahing scoring option ng kanilang second unit. Pero syempre hindi nga po basta-basta mangyayari ang isang sign and trade, since kailangan nga pong magkasundo ang Warriors at Clippers sa magiging kontrata ni Mathurin, pati na rin sa mga players, salary pieces o draft assets na posibleng ipalit ng Warriors. Para sa Clippers, maaari itong maging paraan para makakuha sila ng mga asset na makakatulong sa kanilang roster at future plans. Samantala para sa Warriors, malinaw ang magiging objective, magdadagdag ng batang talento at scoring power habang nananatiling competitive sa West, at maaring hindi lamang para sa kasalukuyang season ang magiging halaga ni Mathurin. Habang papalapit nga po sa mga huling taon ang karir ni Stephen Curry, ay kailangan na rin naman nga po ng Warriors na magkaroon ng mga batang players na maaaring maging bahagi ng kanilang future. Kung mapapaunlad nga po ng Golden State ang laro ni Mathurin, posibleng maging isa siya sa kanilang mga pangunahing scoring weapons sa mga susunod na taon. Kaya kung matuloy nga po ang sign and trade na ito sa pagitan ng Warriors at Clippers, hindi lang ito simpleng roster move, maaari itong maging isang hakbang para pagsabayin ang championship experience ni Curry at ang potential ng isang batang scorer tulad ni Bennedict Mathurin.